Yan na naman ang ating mga manok. Katatapos lang kumain at saka uminom. Ayan, so pinapakain natin ngayon 110 grams na sa mga manok natin. Tapos ang painom natin, multivitamin sa hapon. Ayan, Bitmin Pro sa hapon. Ayan. Ito naman dito sa kabila. So total ito ay 500 mahigit 576. 600 ito lahat-lahat, pero nandun sa kabila yung 20. So yan, itong ginagamit nating ilaw. So sa lahat ng mga nagtatanong, ito ang ilaw na ginagamit natin. LED light ito, 12 watts. So bali ang lapad nito, ang haba nito ay 20 meters, 20 feet. So sa loob ng sa kabila dito, bali 4 yung nilagay natin. Tapos din sa kabila 4 din. So bali 8 ilaw. Yan. So sa mga nagtatanong, yan ang ating pailaw, no. Dati kasi ginagamit natin yung kulay yellow na 60 watts. Ay masyadong madilim, hindi naman kailangan ng masyadong mainit din sa manok. Tapos masyado mataas ang consumption sa kuryente. So ngayon pinalitan natin, bumaba ang consumption natin ng kuryente kahit paano. At saka wala masyadong epekto sa manok. So basta maayos ang ilaw, okay pa rin. So yan, apat magkabila na 12 watts. Pwede nyo gamitin yung 7 watts na LED din. Ayan. So ang pailaw natin ay alas 5 hanggang alas 9 ng gabi dito. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Tapos sa umaga 1 oras. Alas 5 hanggang alas 6. Alas 6 maliwanag na. So bali 4 na oras ang dagdag natin doon sa 12 hours na ilaw. So bali 16 hours na ito na may ilaw. Kasi ito ay nasa 3 months na to sa amin. August, September, October. September, October, November. So 3 months na to plus 12 weeks plus 16 weeks. So ibig sabihin ito ay nasa 29 weeks na. So dapat kompleto ng ilaw. Okay, so sa lahat ng mga nagtatanong kung anong camera ang ginagamit natin, itong ginagamit natin, Tapo camera. Ayan, so ang maganda dito sa Tapo camera ay 1080p. 1080p na siya. So pag 1080p, so meron dun sa dulo na isa. Ayan, so meron tayong isa dyan. Tapos so basically yan ay looking this way. So pagkakon, pero 360 rotating siya. Tapos motion detector din. Ayan, pinipick up ng itlog ni GC. So meron pa din tayong isa dito na camera. Ito, facing that way naman para nakikita natin, na monitor natin yung condition din ng mga manok pagka nakikita natin. Minsan kasi masarap din paglibangan, panoorin siya, lalo na yung kapag nasa UK ako, hindi ako lagi nandito. So pag nasa UK ako, na paglibangan ako siya, naaliw ako na pinapanood lang sila dito sa ating mga CCTV. So dito meron 2, tapos doon sa kabila 4 kasi magkakahiwalay yung angle doon. So dito at least kahit paano dalawang angle lang, isa papunta dito saka isang papunta doon. So magkaharapan lang sila. Yan. So ang isa sa mga problema natin dito pagka hindi maganda yung pagkagawa ng mga cages, katulad nito, hindi masyadong magandang pagkagawa ng cage, nasira na. Ang manok ay kayang-kaya niyang sirain yung mga welded na material. So dapat
ang inyong mga gagamitin ay sigurado na matibay, kasi kayang-kaya talaga ng manok na nasirain siya. So sa mga nagtatanong din kung alin ang mas maganda, open pipe at saka nipple drinker. So ang maganda sa nipple drinker ay malinis ang tubig, no, at saka individual yung pag-inom, no. Dito basically kailangan lilinisin yung kwan palagi, katulad nito. So itong ating kwan nito, may mga konting dumi dyan na pag tumuka sila dun sa kanilang mga feeds dito, tutuka dito sa iinom, nagkakaproblema kasi yung mga feeds na nasa kanilang mga beak ay nandun pa rin, so nasasama sa mga tubig. So kailangan dapat regular yung paglilinis nitong ating mga kuha na to. So wag lalagyan ng tubig agad-agad kung madumi pa. So yan, kailangan sa umaga linisin, tapos every morning dapat bago lagyan ng tubig nililinis para sigurado na malinis yung iniinom na tubig ng ating mga manok. Kasi kung hindi, yan ang pagsisimulan ng sakit, no? Yan yung pagsisimulan ng sakit, kasi yung mga feeds na nabasa dyan, mapapanis yan. Pag napanis, mag-perform ng bacteria yan. So pagka nagkaroon ng bacteria, magkakaroon ng contamination. So ang iniinom ng ating mga malinis yung nilalagay natin, pero yung iniinuman niya madumi. So hindi maganda yan. So kailangan malinis, no? So regular dapat yung paglilinis ng mga yan. Yan. Tapos may makikita kayo dito sa ilalim na minsan ay naiipit, kasi ang dami nilang medyo i-prompt nyo lang ng konti para hindi malumpo. Yan. So ano pa, medyo gandahan nyo yung ganito nyo, yung gripo nyo. So ito medyo mataas. Kung gusto nyo, pwedeng magganito, malaki na tangke, tapos maganda lang yung gripo. Tapos dapat level yung inyong mga open feed, open drinker, kung open drinker yung gagamitin nyo. Ang maganda kasi sa open drinker, lahat ay nakakainom ng ayos, no? So pag pinuno nyo yan maghapon, naka-level, so lahat ang mga manok ay makakainom ng maayos. Ang problema sa nipple drinker, kung isa lang, parang hindi siya sapat sa mga manok natin. So kailangan, kung siguro ideal na magkaroon ng 2 nipple sa isang cage, dun sa ang 4 ang laman. Ayan, so dapat at least 2 nipple drinker ang kasama kung magsasama kayo. Pwede rin naman na mag-improvise kayo, may nipple drinker na kayo, tapos maglagay kayo ng ganito na open pipe, tapos pang suporta lang yung open pipe sa inyong mga manok na pinapainom. So yan guys, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga nagme-message, no, at sa lahat ng mga nagko-comment, no, na na-inspire kayo. Salamat naman at na-inspire, no. Ako kasi ay ang maganda sa atin dito ay OFWs tayo, dapat ay pinag-iisipan natin kung paano tayo talaga makakapagsimula ng negosyo, at kung paano tayo makakaipon para sa ganun hindi na tayo babalik sa ibang bansa, no? At I'm sure lahat, no, o hindi man lahat, karamihan sa mga nagtatrabaho sa abroad ay gusto ding umuwi at magkaroon ng maayos na time para sa pamilya. Ako, pauwi-uwi lang ako dito kasi ang pamilya ko nasa UK. So pero eventually gusto ko na magretiro sa Pilipinas, kaya dapat pinaghahandaan natin. So ngayon 1,000 ang ating manok, 1,100. Gusto nating sustainable ito, pang matagalan. So magdadagdag pa tayo, yan ang plano natin. Mag-expand tayo hanggang maka 5,000 at least yung ating mga manok. So yun, sa lahat ng mga sumusuporta at nagko-comment, nagsusubscribe, nag-share, nagla-like, no? Maraming salamat, kasi
malaking tulong yan sa ating channel. At sa lahat ng mga nanonood tapos hindi pa nakasubscribe, sa tingin nyo, kung sa tingin nyo naman nakakatulong itong ating channel kahit paano, ay mag-subscribe naman kayo. Kasi 87% na nanonood sa ating channel ay hindi subscriber. So konting tulong nyo na lang para na sa ganun ay makapag-provide tayo ng mga videos palagi para lahat ay matulungan natin. So yun lang. Maraming salamat. God bless. See you all later and I love you all. Thank you. Bye bye.